Kamusta mga tol? Trey Young na trade na tapos barya-barya lang ang kapalit no? Lugi ba yung Hawks yan o fair lang yung trade na yan? Abay, try na natin yan pero bago yan at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, nagulat ang maraming tao sa nangyaring trade kasi nga barya-barya lang naging kapalit ni Ashtray no? Na tinuturon ni marami na franchise player ng Atlanta Hawks. Sa nangyaring trade kasi mga tol, napunta sa Washington Wizards etong si Ashtray at yung naging kapalit niya mga tol, si CJ McPherson lang tsaka si Corey Aquino Kispert. 7 taon naglaro si Ashtray sa Atlanta Hawks mga tol ha? At hindi talaga biro yung mga numerong ginawa niya ron Rookie season pa lang niya 19.1 points, 8.1 assists per game na kaagad siya Tapos second season pa lang niya 29.6 points per game na kaagad at 9.3 assists per game na kaagad. Taas no? At kasunod nun meron pa 3 seasons, double-double yung naging average niya. Taong 2022, 26.2 points tsaka 10.2 assists per game. Taong 2023 naman 25.7 points at 10.8 assists per game. At last season okay pa rin no? 24.2 points at career high 11.6 assists per game. Taas! So talagang iisipin mo, franchise player talaga si Ashtray mga tol. Kung di nyo kasi naaalala, diba? Si Papa Luka pa kayo naging katrade niya noong na-draft silang dalawa, diba? Pero kasi this season mga tol ang Atlanta Hawks this season 2 wins 8 losses sila kapag naglalaro si Ashtray At 16 wins 13 losses naman kapag hindi naglalaro si Ashtray. At kahit sa buong karir ni Ashtray mga tol, 49% ng laro ng Hawks na nanalo sila kapag hindi naglalaro si Ashtray At 45% lang yung pinapanalo nila kapag naglalaro si Ashtray. So parang dun pala mga tol, halata talaga no? Parang mas nananalo pa yung Atlanta Hawks kapag hindi naglalaro si Ashtray This season kasi mga tol meron talagang bagong hari ng Hawks at posibleng maging bagong franchise player talaga nila. Eto si Jalen Johnson Baby Powder no? Na almost triple-double yung average this season 23.7 points, 10.4 rebounds at 8.4 assists per game. At 7 beses na nga siya naka-triple-double sa 34 games this season. So parang pwede na talaga pakawala si Ashtray no? Pwede na siguro i-trade si Ashtray na isang magaling na scorer at playmaker Pero butaw na butaw naman sa depensa itong hayop na to Mas butaw pa kasi sa depensa kaysa kay Papa Luka Yung naging kapalit niya, eto si CJ McPherson, matagal na score to mga tol no? This season, 18.8 points per game yung ginagawa niya, 45.4% sa field goals at 39.3% sa 3 points. Mataas Almost pares na sila dalawa ni Ashtray na average sa puntos 19.3 points per game yung ginagawa ni Ashtray pero 30.5% na sa 3 points this season. At yan mga tol, CJ McPherson ilang beses na actually nag-average ng 20 points per game sa career niya Pinakamataas niya dati, 23.1 points per game noong 2020 sa Blazers pa siya. At mula 2015 season pa nga tol, 20 points per game talaga yung ginagawa palagi niya no? So legit na score talaga yung CJ McPherson. Samantala yung isa pa niyang kapalit, si Corey Aquino Kispert naman, pang 5 taon na niya ngayon sa NBA. Last 3 season siya mga tol puro double digits na yung average niya sa puntos 11 points per game siya at this season mga tol, 9.2 points per game na yung ginagawa niya At yung importante rito mga tol, 39.5% siya sa 3 points this season. At nung pangalawang season niya, 42.4% sa 3 points. Mataas no? So isang solid talaga ng 3-point shooter nito hanggang ngayon. Tapos ito yung kontrata naman ni Ashtray mga tol, 46 million yung kinikita niya this season At next season meron pa siya player option, 49 million dollars. Ang taas no? Na most likely kukunin talaga niya kasi malaki talaga yan Unless na lang kung bigyan siya ng 3-year extension ng Washington Wizards. Si CJ McPherson naman mga tol, yung kontrata niya end of contract na siya this season 30 million per year to At unrestricted free agent na siya next season. Tapos yung isa pa, si Corey Aquino Kispert naman, hanggang 2029 pa yung kontrata niya 13 million dollars per year, medyo mataas no? So kung susumahin natin mga tol medyo nakatipid pa actually yung Atlanta Hawks sa palitan ng pasweldo At expiring contract pa si CJ McPherson, so pwedeng i-resign nila yan o kaya kumuha sila ng kapalit for free agency next season. So kung kontrata lang yung pag-uusapan mga tol, tingin ko talaga pabor talaga ito para sa Atlanta Hawks kasi nakatipid sila ng ilang milyon, di ba? Pero kung skills naman ang pag-uusapan mga tol, tingin ko naman medyo match lang naman talaga to kasi kung offense yung pag-uusapan natin, magaling talaga si Ashtray. Pero kung defense naman ang pag-uusapan natin, nako po, talaga mas maganda ang nilalaro ng Atlanta Hawks kapag wala si Ashtray, diba? Pero dahil nga si Jalen Johnson Baby Powder na yung franchise player nila ngayon, mas make sense talaga na samahan siya ng mga shooter sa 3 points, diba? Na medyo may height naman kahit paano. Katulad niya si Corey Aquino Kispert, mga tol, 6'6 yan no? Pwede talaga spot up shooter nila yan At ito man CJ McPherson mga tol, pwede maging second option nila yan sa offense lalo na kapag nakaupo sa bench si Jalen Johnson Baby Powder. Yung kasi talaga yung malaking pagkakaiba rito mga tol no? Ang tanong kasi ngayon mag-fit ka ba na kasama ni Jalen Johnson Baby Powder o hindi? Pwede ka bang kasama niya? Kasi mga tol, kung si Ashtray parang hindi talaga kasi magdidimad palagi ng bola yan, diba? Pero yung dalawa parang hindi ganun. Pwede talaga siguro mag-fit sila dalawa no?
At yung isa pang malaking tanong dyan mga tol, bakit walang draft picks na kasama kahit isa, kahit second round pick? Wala man lang kahit isa no? Yan lang ba talaga ang value ni Ashtray ngayon? Actually tingin ko rito mga tol ha, nagpalugi na talaga dito ang Atlanta Hawks. Kasi naman tingin ko at least dapat meron to kasamang isang first round pick no? Bumaba na talaga siguro yung value ni Ashtray kasi nga expiring contract na siya this season. Kapag ganyan kasi mga tol, yung ibang team sa NBA nagkukuli na makipag-trade kasi nga posibleng bigla na lang umalis sa kanila si Ashtray na walang kapalit. So yun mga tol no, tingin ko mga tol ha, hindi naman talaga lugin-lugi yung Atlanta Hawks sa nangyaring trade na to Baka siguro para sa akin, kulang lang siguro ng isang first round pick, pero kung fit kasi pag-uusapan natin, okay talaga to para sa Hawks mga tol Kasi yung mga nakuha nilang players, okay talaga, mag-fit talaga sa kanila. Si CJ McPerez tsaka si Corey Aquino Kispert, pwede talaga sabay nilang dalawa na yan kay Jalen Johnson Baby Powder. Kaya siguro medyo nagpalugi na yung Atlanta Hawks ng konti rito. At saka sinabi nga natin kanina, di ba? Nakatipid sila ng konti sa pasweldo, ilang milyon din yun Kung value naman yung pag-uusapan natin, mas malaki talaga yung value ni Ashley kaysa doon sa dalawang nakakuha nila, di ba? Pero ganoon naman talaga ngayon mga tol Kahit actually sa toong buhay nangyayari yung ganyan Kunwari, meron kang jowa, maganda yung jowa mo ha? Pero hindi na nag-work yung relationship nyo kasi nga ang taray-taray naman kasi di syempre, hindi ba na makakuha ka na mas pangit ng kote, di ba? Mabait naman. Mas mag-work naman yung relationship nyo, wala pang sakit ng ulo, ganun. Okay na Pangimakas, maligay, mga ito rin Ashtray.